Tumunog ang cellphone. Sa unang ring pa lang, alam na ni Elias kung ano ang ibig sabihin niyon. Hindi ito tawag mula sa isang kaibigan para kumustahin siya o tawag mula sa bangko na nag-alok ng kung ano-anong serbisyo. Iyan ang tunong ng tungkulin, ang tunong ng isang buhay na nakasalalay sa kanyang makamay, ang tunong ng ospital. Daddy, si Kuya, ayaw akong pahiramin ng tablet. Bago pa man niya masagot ang tawag, sumigaw si Mia mula sa sala. Kasunod niyon ang malakas na iyak ni Ben mula sa kusina. Isang iyak na tila ba walang katapusan. Hindi totoo yan, Daddy. Siya yung nauna. Sagot ni Leo. Ang boses ay may bahid ng pakayamot. Napapikit si Elias at hinilot ang kanyang sentido. Isang normal na umaga. Isang magulong umaga. Bawat umaga simula nang mawala si Isabela. Sinagot niya ang tawag. Dr. Sandoval speaking. Ang boses niya ay kalmado at profesional, isang maskara na matagal na niyang sinanay isuot. Doc, emergency po. Multiple vehicle collision sa highway. We need you here ASAP. Sabi ngang boses sa kabilang linya. Isang residenteng doktor na halatang natataranta. Okay, I'm on my way. Sagot ni Elias at ibinaba ang tawag. Pagtalikod niya, ang kalmadong doktor ay biglang naglaho. Ang natira ay isang ama na nalulunod sa responsibilidad. Nakita niya si Ben, ang bunso, na nakatayo sa gitna ng kusina. Ang muka ay basang-basang ang luha at may mansangang sokolate. May basak na baso sa sahig. At ang gatas ay unti-unting gumagapang sa mga baldosa. Ben, anong nangyari? Tanong niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Wala na pong gatas. Humihigbing sagot ng bata. Pumunta siya sa sala. Nakita niya sina Leo at Mia na nag-agawan sa isang tablet. Ang ngamukhay parehong galit. Ang mauna ng sofa ay nasa sahig at ang mga laruan ay nakalat na parang dinaanan ng bagyo. Ito ang kanyang kaharian ngayon, isang kaharian ng kaguluhan. Leo, Mia, tama na yan, utos niya. Ang boses ay mas malakas kaysa sa kanyang kagustuhan. Natigilan ang dalawang bata at napatingin sa kanya, mamatang punong gulat at kaunting takot. Agad siyang nakonsensya, hindi sila ang may kasalanan. Nalilito lang sila, nangungulila, tulad niya. Leo, ipahiram mo muna sa kapatid mo. Mia, sandali lang, okay? Kailangan umalis ni Daddy, may emergency sa ospital. Walang umimik. Ibinalik ni Leo ang tablet kay Mia nang walang gana. Naglakad si Elias pabalik sa kanyang kwarto. Ang bawat hakbang ay parang may pabigat. Ang bahay na ito, na dati puno ngang tawa at halimuya ngang luto ni Isabela, ngayon ay puno na lamang ngang katahimikan at alingaw-ngaw ngang masigawan. Sa ibabaw ng kanyang mesa, may isang larawan. Si Isabela nakangiti habang yakap ang tatlong bata noong mas maliliit pa sila. Ang ngiti nito ay parang sikat ng araw na kayang tumunaw ng kahit anong problema. Hinaplos ni Elias ang salamin eneke picture frame. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Bella. Bulong niya sa hangin. I promised you I would take care of them. Pero parang araw-araw, binibigo kita. Muling tumunog ang kanyang cellphone. Sa pagkakataong ito, ang pangalan ni Matilda, ang kapatid ni Isabela, ang lumabas sa screen. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Elias, kumusta? Tumawag ako para i-check ang mabata, sabi nito. Ang boses ni Matilda ay laging may halong paalala. Ngunit para kay Elias, mayroon din itong bigat na nagpapaalala sa kanyang mapakukulang. Okay lang sila, Matilda. Magulo lang, as usual. Pagod niyang sagot. Narinig niya ang pagtahol ng aso sa background ng tawag. Hindi ka pwedeng maging okay lang, Elias. Kailangan mo ang tulong. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo, mag-hire ka ng yaya. Isang taong full-time,
na mag-aalaga sa mga bata habang nasa ospital ka. Haring, ayokong ibang tao dito sa bahay. Alam mo yan? Hindi ito tungkol sa gusto mo, Elias. Ito ay tungkol sa kung ano ang kailangan ng nga anak mo. Kailangan nila ng katatagan. Isang taong laging nandiyan. Please, gawin mo na para sa kanila. May punto si Matilda. Kahit gaano niya kamahal ang kanyang nga anak, hindi niya kayang maging ama at ina ng sabay. Hindi niya kayang maging isang top surgeon at isang full-time na tagapag-alaga. Pagkatapos ang tawag, naupo siya sa harap ang kanyang laptop. Sa kabila ang kanyang pag-alinlangan, binuksan niya ang isang sikat na job-seeking website. Nagtip siyang isang ad. Ang masalita ay tila mabigat sa kanyang madaliri. Wanted, Yaya. Stay in. Must be patient, trustworthy and good with children. Ages 10, 7 and 5. Will be responsible for 3 kids in a private residence in Tagaytay. Competitive salary and benefits. Tinitigan niya ang ad. Para itong isang bandera ngang pagsuko. Isang pagamin na hindi niya kaya. Sa isang iglap, pinindot niya ang post bago pa man niya mabago ang kanyang isip. Sa sumunod na 2 araw, ang kanyang bahay ay naging parang isang recruitment agency. May dumating na isang babae na mas malakas pa ang boses kaysa sa 3 bata na pinagsama-sama. May isa namang mas interesado sa kanyang cellphone kaysa sa mga batang nasa harapan niya. Mayroon ding isang bata pa na tila natatakot sa mga anak niya. Walang tumagal ngang higit sa 10 minuto. Nawawalan ng pag-asa si Elias. Siguro'y tama ang kanyang kutob. Walang sinuman ang pwedeng pumalit sa pwesto ni Isabela. Nung hapon ngang 3 araw, habang nag-ayos siyang mapapeles sa kanyang home office at pinapanot ang mga bata na tahimik na naglalaro sa hardin, may kumatok sa pinto. Inasahan niyang isa na naman itong aplikante na tatanggihan niya. Pagbukas niya ng pinto, isang babae ang nakatayo ron. Simple lang ang suot nitong blusa at pantalon. Ang buhok niya ay nakatali lang sa isang simpleng ponytail, walang kolorete sa mukha. Pero ang mga mata niya, may kakaibang lungkot sa mamatang iyon, isang lungkot na tila pamilyar. Good afternoon, sir. Ako po si Lina Cruz. Nag-apply po ako para sa posisyon ng yaya. Sabi ngang babae, ang boses ay mahinahon. May kung anong kuryente ang dumaloy kay Elias. Isang kakaibang pakiramdam ng deja vu. Para bang nakita na niya ang babaeng ito dati, pero hindi niya matukoy kung saan o kailan. Pinakmasdan niya itong mabuti. Ang hugis ng muha, ang paraan ng pagtayo. Mayroong isang bagay na pamilyar. Isang bagay na nakatago sa ilalim ng simpleng anyo. Okay, pasok ka, sabi ni Elias. Iginilit ang kanyang sarili para makadaan ito. Habang naglalakad si Lina papasok, hindi malis ni Elias ang kanyang nga mata dito. Habang pinapaupo niya ito sa sala, biglang may tumakbo mula sa hardin papasok ng bahay. Si Mia. Ang kanyang pinakasensitibong anak. Huminto si Mia sa gitna ng sala nang makitang bisita. Tinitigan niya si Lina mula ulo hanggang paa. Nanatiling tahimik si Lina. Ang mata ay nakatuon lamang sa bata. Pagkatapos ng ilang segundo, dahan-dahang lumapit si Mia sa babay. Walang sabi-sabi, niyakap ng bata ang binti ni Lina. Napatanga si Elias. Si Mia ay hindi basta-basta lumalapit sa mga estranghero. Tumingala si Mia kay Lina. Ang nga mata ay puno ngang isang inosenteng tanong, isang tanong na matagal nang kinikimkim sa kanyang puso. At sa isang boses na kasing hinangang isang bulong, tinanong niya ang salitang nagpatigil sa mundo ni Elias. Nga ma? Ang salitang iyon ay tumama kay Elias na parang kidlat. Napatingin siya sa reaksyon ni Lina. Ang babae ay natigilan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang mga labi ay bahagyang bumukas sa gulat. Sa isang iglap,
Nakita ni Elias ang pagbagsak ng maskara nito. Ang lungkot sa mga mata nito ay biglang napalitan ng matinding sakit, isang sakit na parang matagal nang itinatago. Pareho silang hindi makagalaw, nakakulong sa tanong ng isang batang nangungulila. Mama? Ang isang salitang iyon, na binikas sa napakatamis at inosenteng boses ni Mia, ay parang isang punyal na tumusok ng diretso sa puso ni Clara. Huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Huminto ang kanyang pahinga. Sa isang iglap, lahat ng kanyang pinahandaan ang magkakasinungalingan, ang pekeng pangalan, ang karakter na si Lina Cruz ay gumuho. Naramdaman niya ang pek-init ng kanyang nga mata. Naramdaman niya ang pamilyar na kirot ng pagnanais na lumuhot. Yakapin ang maliit na batang ito at ibulong, "O anak, ako si Mama." Pero hindi niya kaya. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya si Elias na nakatayo. Ang muha ay isang blangkong pader, ngunit ang mamata ay matalas na nakamasit. Sinusuri ang bawat galaw niya. Isang maling kilos, isang luhang papatak, at tapos na ang lahat. Pinilit niyang ngumiti. Isang ngiti na pakiramdam niya ay mapupunit anumang oras. Dahan-dahan siyang yumuko hanggang sa makapantay ang kanilang nga mata ni Mia. "Hello!" sabi niya. Ang boses ay nangingini ng bahagya sa simula bago niya ito napilit na maging kalmado. "Ang ganda-ganda mo namang bata. Siguro namimiss mo na ang mommy mo, ano?" Bawat salita ay parang lason sa kanyang dila. Tinawag niyang mami ang sarili sa harap ng kanyang anak. Ngunit sa paraang nakakaila, hindi nag-aangkin. Nakita niya ang bahagyang pagkadismaya sa mga mata ni Mia bago ito tumango at bumitaw sa kanyang binti. Tumayo ng tuwid si Clara. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang tagiliran upang itago ang panginginig. Naglakas loob siyang sumulyap kay Elias. Nakatingin pa rin ito sa kanya. Ang kunot sa noo ay mas lumalim. "Pasensya na po, sir. Siguro po ay kamuha ko lang ang..." Hindi niya matapos ang sasabihin. "Ang asawa mo, ang babaeng pinalitan ko?" Umiling lang si Elias, tila ba pilit na ibinawaksi ang isang alaalang hindi niya mahuli. "Maupo ka, Miss Cruz," sabi nito, bumalik sa formal na tono. Nakahinga ng maluwag si Clara. Nailusot niya sa ngayon. Ngunit bago pa man siya tuluyang makakilos, bumukas ang pinto at isang babay ang pumasok na may awtoridad na parabang siya ang nagmamay-ari ng bahay, si Matilda. Mas tumanda ito, mas naging matalas ang mali niya sa mukha, ngunit ang mga mata nito ay nanatiling pareho malamig, mapanuri at puno ng pagmamay-ari. Agad na nanlamig ang dugo ni Clara. Ito ang babaeng sumira sa kanyang buhay. Ang babaeng naging dahilan ng kanyang 10 taong pagdurusa. "Elias, I'm here. Sino itong?" Huminto si Matilda sa gitna ng kanyang sasabihin nang makita si Clara. Nanliit ang mamata nito. Naglakad ito palapit. Ang bawat hakbang ay tila isang pagbabanta. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, na may halong pagdududa at paggamak. "Another applicant?" tanong ni Matilda. Ang tingin ay hindi inaalis kay Clara. "Siya si Lina Cruz, pakilala ni Elias, mag-apply bilang yaya." "Lina Cruz?" Inulit ni Matilda, tila nilalasahan ang pangalan. "Saan ka galing, Miss Cruz? Ano ang nga karanasan mo?" Ang nga tanong ay simple, ngunit sa bibig ni Matilda, para itong isang interogasyon. Naramdaman ni Clara ang pag-atake ng kaba. Ito na iyon, ang pagsubok. "Galing po ako sa probinsya, ma'am." Sagot niya, pilit na iniwasan ang titik nito. "Nag-alaga po ako nga pamangkin ko, at sa iba pa pong nga bata sa aming lugar, makalahating katotohanan, wala kang formal na experience? Walang reference mula sa mga dati mong amo?" Patuloy ni Matilda. "Wala po, ma'am."
Mahinang sagot ni Clara. Narinig niya ang pagpuntong hininga ni Matilda. Elias, can I talk to you for a moment? In private. Tumango si Elias. Iniwan nilang dalawa si Clara sa sala, kasama ang ngamultong na karaan at ang dumadagundong na tibok ng kanyang puso. Mula sa kanyang kinaupuan, dinig na dinig niya ang pabulong nilang pag-usap sa may kusina. Hindi mo kilala ang background, Elias. The kids like her. Nakita mo ba si Mia kanina? Titsura pa lang. Mukhang may tinatago. Bawat salita ni Matilda ay isang karayom. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Dasal ni Clara sa kanyang isipan. Hindi para makuha ang trabaho, kundi para sa isa pang pagkataon na masilayan ang kanyang nga anak. Maya-maya, narinig niya ang iyak ni Ben mula sa hardin. Kasunod niyon ay ang pagpasok ng bata sa bahay, umiyak habang hawak ang isang bola. Sa kanyang pagtakbo, natabik niya ang isang maliit na side table. Isang basong tubig ang nahulog at nabasak sa sahig. Waah! Lalong lumakas ang iyak ni Ben. Natakot sa kanyang nagawa. Bago pa man makalapit sina Elias at Matilda, tumadyo na si Clara. Ang kanyang instinct bilang isang ina ang nanay. Lumuhod siya sa sahig, hindi inalintana ang mabubok. Shh! Okay lang yan, baby. Sabi niya sa malambing na boses, isang boses na matagal na niyang hindi ginagamit. Hinawakan niya ang kamay ni Ben. Hindi ka nasugatan. Tahan na. Walang may kasalanan. Aksidente lang yan. Tumingala si Ben sa kanya. Ang mamatay puno pa rin ng luha, ngunit ang pag-iyak ay unti-unting humihina. Tila ba may mahika sa boses at haplos ni Clara na kumalma sa bata. Kumuha siya ng tisyu mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang pinunasan ang mapiski nito. Nang mag-angat siyang tingin, nakita niyang nakatayo sa may pintuan ng kusina sina Elias at Matilda. Si Matilda ay nakatingin sa kanya ng mas masama, tila ba lalo lang itong naginala. Pero si Elias, iba ang nakita ni Clara sa mga mata nito. Nawala ang pagdududa. Ang nakita niya ay isang bakas ng paganga at muli ang pamilyar na kislap ng pagkalito. Nang gabing iyon, matapos umalis ni Matilda na may huling masamang tingin, kinausap siya ni Elias ng masinsinan. Look, Miss Cruz, panimula ni Elias, nakatayo sa kabilang dulong sala. Laba sa kalooban ko ang magpasok ng estranghero sa bahay na ito at si Matilda. Marami siyang sinasabi. Napayuko si Clara. Ito na ang katapusan. Pero pagpapatuloy ni Elias at napatingala siyang muli. Hindi ko pa nakita si Mia na lumapit sa kahit sinutulad ng ginawa niya sa'yo kanina at si Ben. Mama? Ang isang salitang iyon na binikas sa napakatamis at inosenteng boses ni Mia ay parang isang punyal na tumusok ng diretso sa puso ni Clara. Huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Huminto ang kanyang pahinga. Sa isang iglap, lahat ng kanyang pinahandaan ang makasinungalingan, ang pekeng pangalan, ang karakter na si Lina Cruz ay gumuho. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Naramdaman niya ang pamilyar na kirot ng pagnanais na lumuhod, yakapin ang maliit na batang ito at ibulong, "Oh anak, ako si Mama." Pero hindi niya kaya. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya si Elias na nakatayo. Ang mukha ay isang blankong pader, ngunit ang mamata ay matalas na nakamasid, sinusuri ang bawat galaw niya. Isang maling kilos, isang luhang papatak, at tapos na ang lahat. Pinilit niyang ngumiti, isang ngiti na pakiramdam niya ay mapupunit anumang oras. Dahan-dahan siyang yumuko hanggang sa makapantay ang kanilang mata ni Mia. "Hello," sabi niya. Ang boses ay nanginginig ng bahagya sa simula bago niya ito napilit na maging kalmado. "Ang ganda-ganda mo namang bata. Siguro namimiss mo na ang mommy mo. Ano?"
Bawat salita ay parang lason sa kanyang dila. Tinawag niyang mommy ang sarili sa harap ng kanyang anak, ngunit sa paraang nakakaila, hindi nag-aangkin. Nakita niya ang bahagyang pagkadismaya sa mga mata ni Mia bago ito tumango at bumitaw sa kanyang binti. Tumayo ng tuwid si Clara. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang tagiliran upang itago ang panginginig. Naglakas loob siyang sumulyap kay Elias. Nakatingin pa rin ito sa kanya. Ang kunot sa noo ay mas lumalim. Pasensya na po, sir. Siguro po ay kamuha ko lang ang... Hindi niya matapos ang sasabihin. Ang asawa mo? Ang babaeng pinalitan ko? Umiling lang si Elias, tila ba pilit na iwinawaksi ang isang alaalang hindi niya mahuli. Maupo ka, Miss Cruz, sabi nito, bumalik sa formal na tono. Nakahinga ng maluwag si Clara. Nailusot niya. Sa ngayon, ngunit bago pa man siya tuluyang makakilos, bumukas ang pinto at isang babae ang pumasok na may awtoridad, na para bang siya ang nagmamay-ari ng bahay. Si Matilda. Mas tumanda ito, mas naging matalas ang mali niya sa mukha. Ngunit ang mamata nito ay nanatiling pareho malamig, mapanuri at puno ng pagmamay-ari. Agad na nalamig ang dugo ni Clara. Ito ang babaeng sumira sa kanyang buhay. Ang babaeng naging dahilan ng kanyang 10 taong pagdurusa. Elias, I'm here. Sino itong? Huminto si Matilda sa gitnang kanyang sasabihin nang makita si Clara. Nanliit ang mga mata nito. Naglakat ito palapit. Ang bawat hakbang ay tila isang pagbabanta. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang pa na may halong pagdududa at paghamak. Another applicant? Tanong ni Matilda. Ang tingin ay hindi inaalis kay Clara. Siya si Lina Cruz, pakilala ni Elias. Mag-apply bilang yaya. Lina Cruz. Inulit ni Matilda, tila nilalasahan ang pangalan. Saan ka galing, Miss Cruz? Ano ang nakaranasan mo? Ang tanong ay simple, ngunit sa bibig ni Matilda, para itong isang interogasyon. Naramdaman ni Clara ang pek-atake ng kaba. Ito na iyon. Ang pagsubok, galing po ako sa probinsya, ma'am. Sagot niya, pilit na iniwasan ang titik nito. Nag-alaga po akong nga pamangkin ko. At sa iba pa pong nga batas sa aming lugar, nga kalahating katotohanan. Wala kang formal na experience? Walang reference mula sa mga dati mong amo? Patuloy ni Matilda. Wala po, ma'am. Mahinang sagot ni Clara. Narinig niya ang pakbuntong hininga ni Matilda. Elias, can I talk to you for a moment? In private. Tumango si Elias. Iniwan nilang dalawa si Clara sa sala, kasama ang ngamulto na karaan at ang dumadagundong na tibok ng kanyang puso. Mula sa kanyang kinaupuan, dinig na dinig niya ang pabulong nilang pag-usap sa may kusina. Hindi mo kilala ang background, Elias? The kids like her. Nakita mo ba si Mia kanina? Itsura pa lang, mukhang may tinatago. Bawa salita ni Matilda ay isang karayom. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Dasal ni Clara sa kanyang isipan, hindi para makuha ang trabaho, kundi para sa isa pang pagkakataon na masilayan ang kanyang maanak. Maya-maya, narinig niya ang iyak ni Ben mula sa hardin. Kasunod niyon ay ang pagpasok ng bata sa bahay. Umiyak habang hawa ang isang bola. Sa kanyang pagtakbo, natabik niya ang isang maliit na side table. Isang basong tubig ang nahulog at nabasak sa sahig. Waa! Lalong lumakas ang iyak ni Ben, natakot sa kanyang nagawa. Bago pa mang makalapit, sina Elias at Matilda, tumayo na si Clara. Ang kanyang insting bilang isang ina ang nanay. Lumuhod siya sa sahig. Hindi inalintana ang mabubok. Shh! Okay lang yan, baby, sabi niya sa malambing na boses. Isang boses na matagal na niyang hindi ginagamit. Hinawakan niya ang kamay ni Ben. Hindi ka nasugatan. Tahan na. Walang may kasalanan. Aksidente lang yan.
Tumingala si Ben sa kanya. Ang mga mata ay puno pa rin ng luha, ngunit ang pag-iyak ay unti-unting humihina. Tila ba may mahika sa boses at haplos ni Clara na kumalma sa bata. Kumuha siya ng tisyu mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang pinunasan ang mga pisngi nito. Nang makangat siyang tingin, nakita. Nakita niya ang dalawang figura na nakatayo sa may pintuan ng kusina. Magkaiba ang reaksyon sa kanilang mga mukha at parehong nagdulot ng kaba sa dibdib ni Clara. Ang mukha ni Matilda ay lalong tumalim. Ang pagdududa sa mamata nito kanina ay napalitan na nga hayag na hinala na may bahit ng inis para bang sa halip na maawa sa eksena, lalo lang itong nakakita ngang dahilan para kamuhian siya. Nakita ni Matilda hindi ang isang simpleng dalaga na marunong sa bata, kundi isang kakumpetensya na masyadong magaling sa kanyang ginagawa. Pero ang mga mata ni Elias, iba. Ang pakalito sa mukha nito ay naroon pa rin, ngunit ngayon ay may kasama ng paganga. Nakita nito ang mabilis niyang aksyon, ang natural na lambing sa kanyang boses, ang paraan kung paano niya napatahan ang isang batang umiyak na kahit siya mismo ay nahihirapang pakalmahin. Sa isang iglap, para bang nakita ni Elias hindi ang aplikanteng si Lina, kundi isang anino ng katiwasayan na matagal nang nawala sa tahanang iyon. "See? What did I tell you?" Bulong ni Matilda kay Elias. Sapat lang ang lakas para marinig ni Clara. Ang tono nito ay hindi papuri, kundi isang babala. Masyadong perpekto, masyadong kahinahinala. Umiling lang si Elias, tila ba hindi pinapansin ang sinabi ni Matilda. Naglakat ito palayo sa kapatid ng kanyang yumaong asawa at lumapit kay Clara. Nang gabing iyon, matapos magpaalam ni Matilda na may huling masamang tingin na ipinukol sa kanya, kinausap siya ni Elias ng masinsinan. "Look, Miss Cruz," panimula ni Elias, nakatayo sa kabilang dulo ng sala. Ang distansya ay sinadya. Labag sa kalooban ko ang magpasok ng estranghero sa bahay na ito, at si Matilda, marami siyang sinasabi. Napayo ko si Clara, hinahanda ang sarili sa pagtanggi, ito na ang katapusan. Ang maikling sulyap niya sa kanyang mga anak ay tapos na. Pero, pagpapatuloy ni Elias, at napatingala siyang muli. Hindi ko pa nakita si Mia na lumapit sa kahit sino tulad ng ginawa niya sa'yo kanina. At si Ben, kumalma siya sa'yo sa isang paraan na hindi ko pa nakikita mula nang mawala ang asawa ko. Bawat papuri ay isang matamis na kirot sa puso ni Clara. Dahil ako ang kanilang ina, gusto niyang isigaw. Nararamdaman nila ito. Ngunit pinili niyang manahimik at tumango na lamang. "I'm hiring you not because I trust you," maring sabi ni Elias. Ang mga mata ay tila tumatagos sa kaluluwa niya. "I'm hiring you because my children seem to need you. One wrong move, Miss Cruz, at hindi ako magdadalawang isip na paalisin ka." "Maliwanag?" "Opo, sir." "Maliwanag po," halos pabulong niyang sagot. Ang luhang pasasalamat at takot ay nagunahan sa kanyang mamata. Nakuha niya ang trabaho. Nakapasok siya. "Halika, ituturo ko sa iyo ang kwarto mo." Sumunod si Clara kay Elias paakyat sa hagdan. Ang bawat hakbang ay pamilyar. Ang bango ng lumang kahoy na sahig, ang sinangang buwan na tumatama sa malaking bintana sa dulo ng pasilyo. Binuksan ni Elias ang isang pinto. "Ito ang magiging kwarto mo." Katabi lang ito ng nursery ni Ben at kaharap ng kwarto ni na Leo at Mia. "Kung may kailangan ka, ang kwarto ko ay nasa dulo," sabi niya. Nanatiling nakatayo sa may pintuan. Nagpapanatiling distansya. Ang kanilang mamata ay muling nagtama sa katahimikan ng pasilyo. Sa isang saglit, sa ilalim ng malabong ilaw, nakita ni Clara ang lalaking minahal niya, hindi ang malungkot at pagod na doktor, kundi ang Elias na puno ng pangarap. Isang kislap ng nakaraan ang dumaan sa pagitan nila,
Isang kuryenteng pareho nilang naramdaman ngunit piniling hindi bigyan ng pangalan. Si Elias, ang unang umiwas ng tingin. Magpahinga ka na. Maga kang magsisimula bukas. Tumalikot ito at naglakad palayo. Ang mabalikat ay tila may pasan-pasang bigat. Iniwan si Clara sa harap ng kanyang bagong buhay. Pumasok si Clara sa kwarto at isinara ang pinto. Sumandal siya rito at napahawak sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim. Nilalasap ang hangin ng bahay na ito. Ang bahay na dapat ay sa kanya, sa kanila. Matapos ang 10 taon ng pagdurusa, sa wakas, nakabalik na siya. Ngunit ang kanyang munting tagumpay ay hindi pinayagang magtagal. Habang inaayos niya ang ilang damit na dala niya sa maliit na aparador, dahan-dahang bumukas ang pinto, hindi ito si Elias. Si Matilda ang nakatayo ron, nakasandal sa hambangang pinto. Ang mabraso ay makasalikop na tila reyna sa kanyang trono. Isinara niya ang pinto sa likuran niya, at ang marahang peklik ng seradura ay nagpabigat sa buong silid. Ginawa itong kulungan. "Congratulations, Lina Cruz," sabi ni Matilda. "Ang bawat pantik ay punong lason. Nakuha mo ang gusto mo." Hindi umimik si Clara. Nanatili siyang nakatayo. Ang makamay ay mahigpit na nakahawak sa damit na kanyang tinutupi, na parabang iyon ang tanging bagay na pumipigil sa kanya na gumuho. Lumapit si Matilda. Ang nga mata ay parang sa isang ahas na handang manuklaw. "Hindi ko alam kung ano ang laro mo," bulong nito. Ang boses ay mababa at punong pagbabanta. "Pero alamin mo ito, ang pamilyang ito ay sa akin. Ang nga batang ito, ako ang kanilang tita. At si Elias, hindi mo siya makukuha." Naginit ang mukha ni Clara sa galit. Isang apoy na matagal na niyang pinipigilan. Ngunit pilit niyang ipinakita ang mukha ng takot. "Hindi ko po kayo maintindihan, ma'am," sagot niya, pilit na ginagawang manginig ang boses. Isang mapait walang katuwa-tuwang tawa ang kumawala kay Matilda. "Huwag kang makunwari na inosente ka. Mayroon kang isang bagay sa iyong mga mata. Isang bagay na pamilyar. Isang bagay na hindi ko gusto." Dumikit pa ito ng mas malapit hanggang sa amoy na ni Clara ang mamahaling pabango nito na may halong pait. "Kaya makinig ka sa akin," sibat ni Matilda. Ang bawat salita ay isang babala na tumatata sa isip ni Clara. "Huwag kang masyadong maging komportable dahil nagmamasid ako sa iyo. Bawat kilos mo, bawat salita mo. At sa oras na magkamali ka, kahit katiting lang, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang araw na tumapa ka sa bahay na ito." Tumalikot si Matilda at binuksan ang pinto. Bago ito tuluyang lumabas, humarap itong muli kay Clara. Isang huling ngisi ang sumilay sa mga labi nito. Isang ngising ng aasar at punong paggamak. "Welcome to the family." Naiwan si Clara na nangingini. Hindi sa lamig, kundi sa pinahalong takot at nag-alap na determinasyon. Ang giyera ay opisyal nang nagsimula, at siya ay nasa teritoryo ng kawe, armado lamang ng isang sikreto at ng walang hanggang pagmamahal ng isang ina. Ang unang sinangang araw sa Tagaytay ay may dalang kakaibang lamig at katahimikan. Para kay Clara, ito ang tunong ng pag-asa. Sa kauna-unahang pakakataon sa loob ng 10 taon, gumising siya na alam niyang ilang pader lang ang pagitan niya sa kanyang nga anak. Ang simpleng paghahandang almusal ay naging isang sagradong ritual. Habang naghihiwa siyang sibuyas para sa sinangag, ninamnam niya ang bawat sandali. Ang amoy ng bawang na ginigisa sa mantika. Ang tunog ng itlog na binabati. Ito ang mabagay na pinangarap niya lang nun. Ngayon, ginagawa na niya para sa kanila. Unang bumaba si Ben, kinukusot pa ang mga mata. Ang paboritong stuffed toy na kuneho ay hila-hila sa sahig. Nang makita siya ni Ben, isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. "Yaya Lina, good morning po." "Good morning, Pogi."
Sagot ni Clara, ang puso'y nag-umapaw. Gutom ka na ba? Tumango ang bata at umupo sa hapak. Sumunod si Mia, maayos na ang buhok at uniforme. Good morning, Yaya Lina. Good morning, Ben. Bati nito. Hinalikan sa ang kapatid. Siya ang munting ina ng pamilya. Huli at gaya ang inaasahan, si Leo. Naglalakad ito pababa ang hagdan na tila bapasan ang buong mundo. Hindi ito bumati. Umupo lang ito sa silya at tumitik sa kawalan. Siya ang pinakamahirap abutin. Siya ang pinakamatinding paalala ng sakit ng nakaraan. Habang pinagsisilbihan niya sila, pasulyap-sulyap si Clara. Ang paraan ng pahawak ni Leo sa kutsara ay tulat ng kay Elias. Ang mamata ni Mia ay kopya ngang sa kanya. At ang ngiti ni Ben, kapag ngumingiti ito, ay parang sinak ng araw. Ang kanyang maanak, ang kanyang buhay. Ang bawat sandali, ang kaligayahan ay may kasamang anino ng takot. Bawat ngiti niya sa mga bata ay sinusundan ng isang sulyap sa pinto, nag-abang sa pagdating ni Matilda. Bawat malambing na salita ay may kasamang pag-iingat. Baka may masabi siyang hindi dapat. Nang hapon na iyon, habang pinapatulog niya si Ben sa nursery, nagsimula siyang kumanta. Hindi isang kantang natutunan niya sa radyo. Ito ay isang kantang siya mismo ang gumawa. Isang oyayin na binubulong niya sa kanyang sinapupunan noong ipinagbubuntis niya ang gabata. Manting bitsuma sa kalonjitong, onggel na sa ki binigay. Ang salita ay dumaloy mula sa kanyang bibig na kasing natural ng pahinga. Napapikit siya, dinadama ang bawat nota. Bigla, may nagsalita mula sa pintuan. Ang ganda ng kantang yan. Napamulat si Clara. Ang puso'y biglang kumaboh ng malakas. Si Leo. Nakatayo ito ron. Nakasandal sa hambangang pinto. Ang mga matay nakatiti sa kanya. Pamilyar yung kanta. Sabi ni Leo, ang boses ay seryoso. Parang narinig ko na dati. Ganyan din yung kinakanta ni Mama. Nanigas si Clara. Si Isabella. Paano? Imposible. Siguro'y nakataon lang. O baka naman, sa sobrang pag-isip niya, sama anak niya nun, naikwento niya kay Elias ang kantang ito. Ah, talaga? Nautal niyang sagot. Siguro ay sikat na kanta lang ito sa probinsya namin. Isang mabilis na pagsisinungaling, isang desperadong pagtatakip. Tinitigan siya ni Leo ng ilang segundo, na parabang sinusubukan nitong basahin ang kanyang isip. Pagkatapos ay nakibid balikat ito at umalis. Iniwan si Clara na nanginginig, ang matuhot at basang-basang ng malamig na pawis. Muntik na. Kinabukasan, habang natutulog ang mabata, naisipan ni Clara na ayusin ang mga lumang gamit sa isang maliit na bodega sa ilalim ng hagdan. Isang utos na iniwan ni Elias bago umalis. Habang nag-aalis siya ng alikabok sa isang lumang kahon ng libro, may nalaglag mula sa pagitan ng mapahina. Isang litrato. Nang pulutin niya ito, halos mabitawan niya. Ito ay isang litrato niya at ni Elias. Kuha noong isang field trip nila sa kolehiyo. Nakopo sila sa damuhan, makatabi, ang mauloy makadikit. Si Elias ay nakangiti ng malapad, isang ngiting hindi pa niya nakikita ulit. At siya ay nakatingin dito. Ang mamata ay puno ng pagsamba at pag-ibig na walang hanggan. Sila ay bata, masaya, at walang kamalay-malay sa sakit na naghihintay sa kanila. Hinaplos niya ang litrato. Ang kanyang puso ay dinudurok niyang alaala. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mata. Bakit itinago ito ni Elias? O baka kay Isabella ito? Isang paalala ng babaeng unang minahal ng kanyang asawa? Yaya Lina, ano yan?
Napatalon si Clara sa gulat. Si Leo na naman. Nakatayo sa likuran niya. Agad niyang itinago ang litrato sa kanyang likod. Ang puso niya ay dumadagundong na parang tambol. Wala ito, Leo. Malumang papel lang, sabi niya. Pilit nang umingiti. Patingin, git ng bata. Sinusubukang silipin kung ano ang nasa likod niya. Nako, basura lang ito. Madumi. Sige na, doon ka na sa labas maglaro. Baka malikabukan ka pa rito, sabi niya. Dahan-dahang itinutulak palayo ang bata. Sa kabutihang palad, sumunod si Leo. Pero nang makalis ito, napasandal si Clara sa pader, nanginginig. Itinago niya ang litrato sa pinakailalim ng kanyang bulsa. Isang mapanganib na piraso ngang nakaraan na hindi niya dapat nakita. Ang pinakamatinding pagsubok ay dumating makalipas ang ilang araw. Hapon iyon at naglalaro sila sa hardin. Tahimik na lumapit sa kanya si Mia, na may hawak na papel at krayola. Yaya Lina, para sa'yo po, sabi nito. Inaabot ang isang drawing. Kinuha ni Clara ang papel. Ito ay isang larawan ng isang pamilya, isang tatay at 3 anak. At sa tabi nila, isang mas malaking babae na may mahabang buhok, isang pamilya, at kasama siya. Salamat, Mia. Ang ganda-ganda naman nito, sabi ni Clara, niyakap ang bata. Ang yakap na ito ay ang tanging paraan para maipakita niya ang pagmamahal na hindi niya masabi. Habang makayakap sila, naramdaman niya ang pagtahimik ni Mia. Pagkatapos ay nagsalita ito sa isang boses na halos pabulong. Yaya Lina? Bakit po malungkot ang mamata mo kapag niyayakap mo ako? Ang tanong na iyon ay parang isang sampal. Napabitaw si Clara sa pakakayakap at tinitigan ang anak. Paano nasabi ngang isang 7 taong gulang na bata ang isang bagay na ni siya mismo? Ay, hindi kayang aminin. Hindi sabi niya. Tumatawa ng pilit. Masaya kaya si Yaya kapag kasama ka? Ngumiti lang si Mia. Isang ngiting alam ang lahat. At bumalik na sa paglalaro. Naiwan si Clara na tulala. Tinamaan sa pinakasensitibong bahagi ng kanyang pagkatao. Alam ng anak niya. Kahit hindi nila naiintindihan, nararamdaman nila. Kinagabihan, nilagnat si Ben. Mataas ang temperatura nito at hindi mapakali. Si Elias ay nasa ospital pa para sa isang mahabang operasyon. Si Clara ang naiwan para mag-alaga. Hindi siya umalis sa tabi ni Ben. Binalutan niya ito ng kumot, pinunasan ng maligamgam na tubig ang nu at mga braso nito at kinantahan ng paulit-ulit na oyayi. Naramdaman niya ang pagod, ngunit hindi niya ito ininda. Ang mahalaga ay ang anak niya. Maghahating gabi na nang maramdaman niyang bumaba na ang lagnat ni Ben. Nakahinga na ito ng malalim at mahimbing na ang tulog. Habang pinakmamasdan niya ang anghel niyang natutulog, naramdaman niyang may nagmamasid sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa may pintuan ng kwarto si Elias. Wala siyang ideya kung gaano na ito katagal doon. Ang suot nitong scrap suit ay mukhang pagod, ngunit ang mamata nito ay gising na gising. Nakatitig ito sa kanya, hindi sa paraang mapanuri o galit. Ang titik nito ay puno nga, pakalito. Punoeng isang emosyon na hindi kayang pangalanan ni Clara. Para bang nakikita nito hindi si Yaya Lina, kundi isang babae mula sa isang malayong alaala. Sa katahimikan ng gabi, tanging ang mahimbing na pahinga ni Ben ang maririnig at ang dalawang pusong nausap sa isang lengguwaheng matagal na nilang kinalimutan. Biglang tumuno ang cellphone ni Elias. Sinisira ang sandali. Nakita ni Clara ang pagbabago sa mukha nito nang makita kong sino ang tumatawag, si Matilda. Hello? Sagot ni Elias. Ang boses ay pagod. Lumabas itong kwarto para doon mag-usap, ngunit naiwang bahagyang bukas ang pinto. Hindi sinasadya ni Clara, ngunit narinig niya ang usapan. Kumusta si Ben?
Tanong ang boses ni Matilda. Okay na siya. Bumaba na ang laknat. Si Lina ang nag-alaga. Isang sandaling katahimikan. Elias, hindi pa rin ako mapanatak sa babaeng yan. Mariing sabi ni Matilda, may nararamdaman akong hindi maganda. I check public records. Walang lumalabas na Lina Cruz na may ganyang itsura sa probinsyang sinabi niya. Matilda, pagod na ako. Makinig ka, git ni Matilda. Ang boses ay nagiging mas matigas. Kung hindi mo gagawin, ako ang gagawa. Nagtanong-tanong na ako. Mag-hire ako ng private investigator para alamin kung sino talaga siya at kung ano ang tinatago niya. Napatakip si Clara sa kanyang bibig upang pigilan ang isang paksiga, private investigator. Ang masalitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Isang hatol ngang kamatayan sa kanyang munting paraiso. Tapos na ang laro. Mahuhuli na siya. Ang katahimikan sa bahay matapos ang tawa ni Matilda ay mas mabigat kaysa sa anumang ingay. Nakatayo si Elias sa labas ng kwarto ni Ben. Nakatingin kay Lina na dahan-dahang inaayos ang kumot ng bata. Ang pagod mula sa 20 oras na duty sa ospital ay tila biglang naglaho. Napalitan ng ibang klaseng pagod, isang pagod sa isip. Pinanot niya kung paano haplusin ni Lina ang buho ni Ben, isang haplos na puno ngang kalinga na hindi maaring ituro o pagkain. Nakita niya ang paraan ng pagupo nito sa tabi ng kama. Ang pagbabantay na tila ba ang kaligtasan ng bata ang tanging mahalaga sa buong mundo. May tinatago siya. Ang masalita ni Matilda ay umulit-ulit sa kanyang isipan, isang sirang plaka. Pero ang nakikita niya ngayon ay hindi isang babaeng may tinatago. Ang nakikita niya ay kapayapaan. Isang uri ng kapayapaan na matagal nang umalis sa tahanang ito kasabay ng huling hininga ni Isabela. Salok ng ilang linggo mula nang dumating si Lina, ang masigawan ay napalitan ng halahak. Ang magulong umaga ay naging mas maayos. Ang magabata, lalo na si Mia, ay tila mas magaan ang kaluban. Paano kung tama si Matilda? Ang tanong na iyon ay isang laso na gumagapang sa kanyang sistema. Paano kung ang lahat ng ito ay isang palabas, isang bitag na dahan-dahan siyang hinihila papasok, isa siyang doktor. Sanay siyang tumingin sa ebidensya, sa makatotohanan. At ang katotohanan ay wala siyang alam tungkol kay Lina Cruz. Kinabukasan, ang kanyang panlup na debet ay binigyan ng muha. Dumating si Matilda. Hindi lang dala ang kanyang gababala, kundi isang manipis na brown folder. Inilapag niya ito sa lamesa sa office ni Elias na may kasamang malutong na tunog. Ano to? Tanong ni Elias. Kahit alam na niya ang sagot. Ang simulang katotohanan, sabi ni Matilda, umupo sa silyang nasa tapat niya. I hired someone, Elias, isang professional. At ito ang mga nalaman niya tungkol sa ating pinakakatiwalaang yaya. Binuksan ni Elias ang folder ng may pag-aatubili. Sa loop, may ilang piraso ng papel na may malitrato at text. Isang report mula sa isang private investigator. Pangalan. Walang record ng Lina Cruz na tumutugma sa edad at itsura sa probinsyang ibinigay. Nakaraang tirahan. Walang makapagturo kung saan siya eksaktong nakatira. Bigla na lang daw lumitaw sa bayan. Posibleng record. May isang kasong estafa sa kalapit na munisipyo na kinasangkutan ng isang babaeng may kaparehong deskripsyon gamit ang ibang pangalan, hindi nahuli. Napahawak si Elias sa kanyang sentido. Estafa. Hindi siya makapaniwala. Ang babaeng buong pasensyang nag-alaga sa kanyang anak na may laknat ay isang manloloko. Tingnan mo, Elias, sabi ni Matilda, itinuturo ang papel, hindi ko ito inimbento. Sabi na sayo, may mali sa kanya, kailangan mo siyang paalisin. Ngayon din,
Bago pa may mangyaring masama sa mga bata, isinara ni Elias ang folder. I need to think. Anong pag-isipan mo pa? Narito na ang ebidensya. Giit ni Matilda, ang boses ay tumataas. Hihintayin mo pa bang mawala ang isa sa mga bata? O baka naman ang gaalahas ni Isabela ang sunod na mawala? Ang pagbanggit sa pangalan ni Isabela ang nagbigay bigat sa desisyon. Ang tungkulin niya ay protektahan ang pamilyang iniwan nito. Kahit gaano pa niya gustong maniwala sa kanyang nararamdaman, hindi niya pwedeng isugal ang kaligtasan ng kanyang nga anak. Okay, sabi niya. Ang salita ay parang bato na lumabas sa kanyang bibig. Ako ang magsasabi sa kanya. Nakita niya ang ngiting tagumpay sa mga labi ni Matilda. Nang hapong iyon, hindi mapakali si Elias. Nakulong siya sa kanyang office, pilit na inihahanda ang masalitang sasabihin niya kay Lina. Paano mo sisantahin ang isang taong nagdala ng liwanag sa iyong tahanan dahil lang sa isang piraso ng papel? Sa kanyang pag-iisip, bigla niyang naalala ang isang dokumento na kailangan niya para sa insurance ng mabata. Isang lumang polisya na itinago ni Isabela sa isang kahon sa itaas ng aparador. Isang dahilan para ipagpaliban ang mahirap na pag-usap. Kumuha siya ang isang silya at inabot ang isang malaking kahon na nababalutan ng alikabok. Mabigat ito. Habang ibinababa niya, dumulas ito sa kanyang makamay. Bumagsak ang kahon sa sahi at kumalat ang laman nito mga lumang papeles, resibo at mga greeting card. Great, bulong niya sa sarili. Habang pinupulot niya ang mapapel, may isang bagay na nakaagaw ngang kanyang pansin. Hindi ito papel. Isa itong maliit na notebook na may leather cover. Ang paboritong journal ni Isabela. Ang huli niyang journal. Napatigil si Elias. Simula nang mamatay si Isabela, hindi niya ginalaw ang mapersonal na gamit nito. Masyadong masakit. Pero ngayon, sa hindi malamang dahilan, dinampot niya ang journal. Naupo siya sa sahig, sa gitna ng nakalat na papel. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Ang pamilyar na sulat kamay ni Isabela ang sumalubong sa kanya. Mga entry tungkol sa mga bata, sa hardin, sa mga munting bagay sa araw-araw. Ngumiti siya. Para bang naririnig niya ang boses nito habang nagbabasa. Nilipat niya ang mapahina hanggang sa dulo, kung saan ang mahuling entry ay sinulat. Ang mahuling buwan ng buhay nito. Dun, nag-iba ang tono ng pagsusulat. The 12th of October. May kakaiba kay Matilda. Palagi siyang nandito. Mabuti naman iyon para sa mga bata. Pero, may iba akong nararamdaman. Para siyang nagbabantay. Para siyang may itinatago sa akin. O baka naman dala lang itong sakit ko. Kumunot ang nuni Elias. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. The 25th of October. Hindi ako mapakali. May mga narinig akong usapan nila ni Elias sa telepono. May binabanggit silang pangalan. Isang babae, Clara. Sinabi ni Matilda na isa siyang masamang alaala. Pero bakit parang may diin sa bawat salita niya? Bakit parang may galit? Nanlamig ang dugo ni Elias. Clara, ang pangalang iyon. Isang sugat na akala niya ay matagal nang nagilom. Nanginginig ang kamay niya habang nililipat ang pahina. Ang susunod na entry ay isinulat makalipas ang isang linggo. Ang sulat kamay ni Isabela ay nagmamadali, puno ng emosyon. The 5th of November. Hindi ako makapaniwala. Nag-imbestiga ako. Humingi ako ng tulong sa isang dating kaibigan. Simple lang ang tanong ko. Anong nangyari kay Clara Reyes 10 taon na ang nakalipas? Ang sagot na nakuha ko, sinira nito ang mundo ko. Ang lahat ay kasinungalingan. Hindi siya umalis dahil sa ibang lalaki. Hindi niya ipinalaglak ang bata. Pinaniwala siya ni Matilda na ayaw na siyang makita ni Elias. Tinakot siya.
Pinalayo siya. At ang pinakamasakit sa lahat, ang mga anak ko, ang aking Leo, ang aking Mia, ang aking Ben, hindi sila galing sa akin. Ako ang nag-ampon sa kanila. Ako ang nagpalaki. Ako ang ina nila sa batas at sa puso. Pero may isa pa silang ina, ang babaeng naglu, ang babang nakluwal sa kanila. Ang huling masalita sa pahina ay tila may sariling buhay, lumulukso mula sa papel at sumasampal sa mukha ni Elias. Nanginginig ang kanyang makamay habang binabasa ang kasunot na pangungusap, ang pangungusap na nagpaguho sa lahat, ang babaeng nagluwal sa kanila, si Clara Reyes. Nabitawan ni Elias ang journal. Bumagsak ito sa sahig na may mahinang kalabok, ngunit sa kanyang pandinig, ang tunog ay kasing lakas ng isang pagsabog. Hindi to totoo. Sinubukan niyang huminga, ngunit walang hangin na pumapasok sa kanyang ngabaga. Ang mapader ng kanyang opisina ay tila lumiliit, umiikot, handa siyang durugin. Ang masalita ay parang maanay na dahan-dahang kumakain sa pundasyon ng kanyang buwang buhay, iniwan siyang nakatayo sa guho. Clara Reyes. Biglang, ang lahat ng maliliit na piraso ng palaisipan na hindi niya maindihan ay nakaroon ng katuturan sa isang masakit at nakakasilaw na paraan. Ang mamata ni Lina ang pamilyar na lungkot na hindi niya mapangalanan. Iyon ang mamata ni Clara, mamatang puno ang sakit na siya mismo ang nakdulot. Ang tanong ni Mia, Mama, hindi iyon isang pagkakamalingang isang bata. Iyon ay isang alaala ng kaluluwa, isang pakilala ng anak sa kanyang ina. Ang oyayi. Ang kantang kinanta ni Lina kay Ben. Ang kantang sinabi ni Leo na pamilyar. Iyon ang kantang sabay nilang binuo ni Clara isang gabi habang pinapangarap ang kanilang hinaharap. Ang haplos. Ang kalinga. Ang walang hanggang pasensya. Hindi iyon galing sa isang mahusay na yaya. Iyon ay galing sa isang ina. Napahawak si Elias sa kanyang dibdib. Ang kirot ay hindi matukoy isang pinahalong galit, pagsisisi at isang pagkaawang napakatindi. Galit kay Matilda sa napakalaking panloloko nito hindi lang sa kanya, kundi sa sarili nitong kapatid. Pagsisisi sa kanyang sariling katangahan, sa kanyang pride na naging dahilan para maniwala siya sa mga kasinungalingan ng walang pag-alinlangan, at awa para kay Clara. 10 taon. 10 taon siyang nabuhay sa isang kasinungalingan, habang ang babaeng pinakamamahal niya ay nagdurusa ng mag-isa. 10 taon niyang pinalaki ang kanilang maanak, iniisip na ang maito ay simbolo ngang kanyang bagong buhay kasama si Isabela. Lingit sa kaalamang sila ang buhay na patunay ng pag-ibig na kanyang tinalikuran. Dinampot niyang muli ang jurnal. Ang madaliriin nanginginig pa rin. Pinilit niyang basahin ang huling-huling entry. Ang masalita ay lumalabo dahil sa namumuong luha sa kanyang mga mata. Ang sulat ni Isabela ay puno NG, desperasyon at pagmamadali. The 10th of November. Wala na akong oras. Nararamdaman ko na. Ngunit hindi ako pwedeng umalis nang hindi sinusubukang itama ito. Sinubukan kong hanapin si Clara, pero walang nakakaalam kung nasaan siya. Nawala siyang parang bula. Elias, kung nababasa mo ito, pakiusap. Hanapin mo siya. Sabihin mo sa kanya ang totoo. Sabihin mo sa kanyang pinagsisisihan ko, ang mga bata, karapatan nilang makilala ang tunay nilang ina, at karapatan mong malaman ang katotohanan. Patawarin mo ako, mahal ko, sa tagal ng pananahimik ko. Mahal na mahal ko kayo. Iyon ang huling entry. Isinara ni Elias ang jurnal. Ang bigat ng huling habilin ni Isabela ay dumagan sa kanya. Ang galit niya kay Matilda ay naging isang malamig at matigas na bato sa kanyang sikmura. Ang folder na dala nito kanina ang makasinungalingan tungkol sa estafa ay isang nakakasukang paalala ng lalim ng panloloko nito. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa sahig.
Wala na ang pakalito, wala na ang pag-alinlangan. Isang bagay na lang ang malinaw sa kanya. Isang katotohanang mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Kailangan niyang makita si Clara. Naglakad siya papunta sa bintana ng kanyang opisina, natanaw ang hardin sa likod bahay. At doon, nakita niya siya. Nakaupo si Clara sa isang bench sa ilalim ng puno ng mangga. Tinutulungan si Mia sa paggawa ng assignment nito. Ang sikat ng hapon ay tumatama sa kanyang buhok. Nagbibigay dito ng isang ginintuang kulay. Tumatawa siya sa isang sinabi ni Mia. Isang tawang puro at totu. Napatingin si Elias, ngunit iba na ang kanyang nakikita. Hindi na niya nakikita si Lina Cruz, ang misteryosang yaya na may malungkot na mga mata. Ang nakikita niya ay si Clara, ang kanyang Clara. Ang babaeng nagturo sa kanya kung paano magmahal. Ang babaeng ninakaw sa kanya ng isang kasinungalingan. Ang ina ng kanyang 3 anak. Napatingin si Elias. At sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, nakita niya ang buong katotohanan. Ang bawat ngiti, bawat haplos, bawat buntong hininga. Hindi na ito mapiraso ng isang palaisipan. Ito na ang buong larawan. Ang bigat ng 10 taong pagsisisi ay bumagsak sa kanyang nabalikat. Alam na niya. Ang hangin sa paligid ni Elias ay tila nakbago. Ang pamilyar na amoy ng damo at bulaklak sa hardin ay may halong pait. Ang tawa ang kanyang anak na si Mia. Nadati musika sa kanyang pandinig. Ngayon ay may kasamang notang 10 taong pagsisisi. Pinanot niya si Clara hindi. Silina mula sa bintana ng kanyang opisina. Pinanot niya ang paraan ng pagtawa nito. Ang dahan-dahang pag-abot sa buhok ni Mia para ayusin ang isang naligaw na hibla. Bawat kilos na dati itinuturing niyang kahusayan ng isang yaya, ngayon ay nakikita niya bilang isang insting, isang karapatan. Ang karapatan ng isang ina. Isang malamig na galit ang kumulo sa kanyang kalooban. Isang galit na hindi mainit at mapusok, kundi kalmado at nakamamatay. Dinampot niya ang kanyang cellphone at idinayal ang numero ni Matilda. Elias, may problema ba? Sagot nito. Ang boses ay puno ng kunwaring pag-alala. Pumunta ka dito, sabi ni Elias. Ang boses ay walang emosyon. Ngayon din, kailangan nating mag-usap. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Ibinaba niya ang tawag. Inilapak niya ang journal ni Isabela sa ibabaw kanyang mesa. Sa tabi mismo ngang folder ng makasinungalingan na dala ni Matilda. Naghintay siya. Wala pang kalahating oras, dumating si Matilda. Pumasok ito sa opisina ni Elias na may ngiti ng isang taong umaasang makarini ng magandang balita. So, anong desisyon mo? Nakausap mo na ba siya? Tanong nito, umupo sa silyang nasa tapat niya. Hindi sumagot si Elias. Tinitigan niya lang ito. Ang babaeng ito, ang kapatid ng kanyang asawa. Ang taong pinakatiwalaan niya ng buo. Gaano siya naging bulag? Bakit Matilda? Tanong niya. Ang boses ay mababa at puno ng bigat. Nawala ang ngiti ni Matilda. Anong bakit? Bakit mo ginawa yon? Ang alin? Ang pag-hire ng private investigator? Ginawa ko yon para protektahan ka. Para protektahan ang mga bata mula sa isang manlolokong tulad niya. Git ni Matilda, itinuturo ang folder. Umiling si Elias, isang mabagal at malungkot na pag-iling. Hindi yan. Bakit mo kami sinira? Hindi, kita maintindihan, Elias. Dahan-dahang itinula ni Elias ang journal ni Isabela sa gitna ng mesa. Binasa ko ito. Sa isang iglap, nagbago ang lahat sa mukha ni Matilda. Ang kumpiyansa ay napalitan ng gulat. Ang kulay sa kanyang mapiski ay biglang nawala. Tinitigan niya ang journal na parabang isa itong ahas na handang tumuklaw sa kanya. Hindi. Hindi mo dapat ginagalaw yan. Nautal nitong sabi. Bakit? Dahil narito ang lahat. Tumayo si Elias.
Ang kalmadong galit ay nagsisimula ng umakyat sa kanyang lalamunan. Narito lahat ng kasinungalingan mo. Ang papapaniwala mo sa akin ay pinalaglag ni Clara ang anak natin. Ang pagbabanta mo sa kanya para lang lumayo siya. 10 taon, Matilda. 10 taon mong itinago sa amin ng katotohanan. Ginawa ko yon para sa iyo. Sigaw ni Matilda. Tumatayo na rin. Ang pagkukunwari ay tuluyan ng gumuho. Hindi siya karapat-dapat para sayo. Isang simpleng babae lang siya na walang pangarap. Ako ang dapat na nasa tabi mo. Ako ang laging nandito. Siya ang ina ng mga anak ko. Isinigaw pabalik ni Elias. Isang sigaw na nakmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Sa labas ng opisina, dala-dala ang isang tray na may 2 baso ng malamig na juice. Narinig ni Clara ang sigaw na iyon. Narinig niya ang pangalan niya, Clara Reyes. Natigilan siya. Ang tray sa kanyang makamay ay nagsimulang manginig. Dahan-dahan siyang lumapit sa bahagyang nakaawang na pinto. Ang journal, ang kasinungalingan, ang ganak ko. Ang mapira-pirasong salita ay tumagos sa kanyang pandinig at bumuong ang isang nakakatakot na larawan sa kanyang isipan. Alam na niya. Nabitawan niya ang tray. Ang tunog ng nababasak na salamin at ng natapong juice sa sahig ay hindi man lang nila napansin sa loop. Para kay Clara, ang tunog na iyon ay ang tunog ng pagguho ng kanyang mundo. Ang kanyang pinakamatinding takot ay nakatoto. Ang sikreto niya ay nabunyag. Hindi na siya nag-isip. Ang tanging nanay ay ang insting na itinanim ni Matilda sa kanya 10 taon na ang nakalipas. Tumakbo ka bago pa masira ang lahat. Tumalikot siya at tumakbo nang walang ingay pa ayat sa hagdan. Ang muka ni Elias na punong galit, ang umiyak na muka ng kanyang maanak sa kanyang imahinasyon lahat ay nagtulak sa kanya. Ang kanyang presensya ay magdudulot lang gulo. Kagaya nun, ang pinakamabuting gawin, ang tanging magagawa niya para protektahan sila ay ang mawala ulit. Sa loob ng opisina, ang sigawan ay humantong sa isang mapait na katapusan. Hindi mo ako pinrotektahan, sabi ni Elias. Ang boses ay puno ng pakasuklam. Sinira mo kami, sinira mo ang buhay niya, at ninakaw mo sa akin ang 10 taon na dapat sana iparasam ga anak ko. Elias, please. Umalis ka na, Matilda. Sabi niya, tumalikot dito. Huwag ka nang babalik dito. Narinig niya ang pagigbi ni Matilda na sinundan ng marahas na pagbukas ng pinto at mabilis na ngayabak palayo. Nang sa wakas ay mag-isa na siya sa katahimikan, isang pangalan lang ang nasa isip niya, Clara. Kailangan niya itong makausap. Kailangan niyang magpaliwanag. Kailangan niyang humingi ng tawad. Lumabas siyang opisina at doon niya nakita ang nabasak na baso at basang sahig. Isang masamang kutob ang biglang kumalat sa kanyang dibdib. Mabilis siyang umakyat sa hagdan, dumiretso sa kwarto nito. Nakaawang ang pinto. Pagsilip niya sa loop, wala si Clara. Ang aparador ay nakabukas, halos walang laman. Ang kama ay hindi na ayos. Napatingin siya sa bintana. Nakabukas ito. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanya. Isang takot na mas matindi pa kaysa sa naramdaman niya sa emergency room. Ang takot na mawala siyang muli. Dali-dali siyang tumakbo palabas ng kwarto, pababa ng hagdan, palabas ng bahay. Tiningnan niya ang kaliwat kanan ng kalsada. Wala. Pumalik siya sa loop, ang pag-asay unti-unting nauubos. Muli siyang umakyat sa kwarto nito. Sinusubukang mag-isip kung saan ito maaring magpunta. Pagpasok niya sa kwarto sa pangalawang pagkakataon, may narinig siyang isang mahinang kaluskos. Nakmula ito sa likod ng kurtina. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang puso niya ay bumibilis. Hindi sa bintana ito dumaan. Binuksan niya ang pinto papunta sa maliit na balkonahe sa likod ng kwarto.
isang balkonaheng halos hindi ginagamit. At doon, nakita niya siya, nakatalikot, nakahawak sa rehas, nakatingin sa kadiliman, tila naghahanda ng tumalon. Mabilis, ngunit tahimik siyang lumapit. Bago pa man ito, mabilis, ngunit tahimik siyang lumapit. Bago pa man ito makagawa ng anumang desisyon, bago pa man nito maramdaman ang kanyang presensya, nagsalita siya. Ang boses niya ay hindi malakas, hindi galit, kundi puno isang emosyon na matagal na niyang hindi naramdaman, isang desperadong pagsamo. Saan ka pupunta, Clara? Ang paggamit sa tunay niyang pangalan ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal. Naniga si Clara. Dahan-dahan siyang lumingon, ang mukhay basang-basang luha, ang mga mata ay punong takot at pagkabigla. Nakita niya si Elias na nakatayo sa may pintuan ng balkonahe, hinaharangan ang kanyang tanging labasan. Ang mukha nito ay hindi galit, gayang inaasahan niya. Ito ay punong sakit. Elias, ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig, isang bulong na dalangang hangin. Saan ka na naman pupunta? Ulit niya, humakbang palapit. Katakasan mo na naman ba ako? Umiling si Clara, ang magkaluhay patuloy na dumadaloy. Kailangan kong umalis. Narinig ko kayo. Alam mo na, magugulo lang ang lahat kapag nandito ako. Hande 40. Magugulo? Lumapit pa si Elias. Ang distansya sa pagitan nila ay ilang hakbang na lang. Clara, 10 taon nang magulo ang buhay ko. 10 taon akong nabuhay sa isang kasinungalingan. At ngayon na nalaman ko ang totoo. Aalis ka? Ang sakit sa boses nito ay parang mga karayom na tumutusok sa puso ni Clara. Ito ang eksaktong eksenang kinatatakutan niya, ang paharap sa katotohanan. Wala kang kasalanan, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Kasalanan ko, dapat hindi na ako bumalik. Enavensaw. Doon, sa unang pagkakataon, nakita ni Clara ang galit sa mata ni Elias. Ngunit ang galit ay hindi para sa kanya. Walang may kasalanan dito kundi ako. Maring sabi ni Elias, ang panga ay nagtiim. Ako, dahil sa katangahan kong maniwala. Ako, dahil sa pride kong hindi ka pakinggan. Ako, dahil hindi kita hinanap. Napatakip si Clara sa kanyang bibig, umiiling. Hindi mo alam. Hindi ko alam. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Elias. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang ginawa ni Matilda. At alam ko na kung bakit ka umalis. Humakbang pa siya palapit, hanggang sa abot kamay na lang niya si Clara. Iniangat niya ang kanyang kamay, hindi para saktan ito, kundi para ipakita ang isang bagay, ang journal ni Isabela. Pinasa ko ito, Clara. Sabi niya, ang boses ay basak na. Sinabi lahat ni Isabela, ang pagsisisi niya, ang paghahanap niya sa iyo, ang pakiusap niya na itama ko ang lahat. Napatanjin si Clara sa journal. Ang alaala ni Isabela, ang babaeng pumalit sa pwesto niya, ang babaeng nagpalaki sa kanyang mga anak, ay biglang naging isang kakampi mula sa kabilang buhay. Ang galit na matagal niyang kinimkim para kay Isabela ay biglang napalitan ng isang malalim na kalungkutan. Huwag kang umalis. Ulit, pakiusap ni Elias. Ang boses ay halos hindi na marinig. Ang isang salitang ulit ay naglalaman ng lahat ng sakit at pangungulila ng nakaraang 10 taon. Please, manatili ka. Mag-usap tayo. At hindi na napigilan ni Clara ang kanyang mahikbi. Gumuho ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Ang lahat ng tapang, ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng pagpapanggap, lahat ay natunaw sa harap ng lalaking ito at ng katotohanang dala niya. Naupo siya sa malamig na sahig ng balkonahe. Ang gabinti hindi na kayang suportahan ang bigat ng kanyang nararamdaman. Anong pag-usapan natin, Elias?
Umiyak niyang tanong. Paano natin ayusin ang isang bagay na 10 taon nang wasak? Hindi sumagot si Elias. Sa halip, umupo rin ito sa sahig, sa tapat niya. Hindi niya ito hinawakan. Binigyan niya ito ngang espasyo. Ngunit ang presensya nito, ang pagupo nito sa sahig na kasama siya ay isang kilos na mas malakas pa kaysa sa anumang yakap. Magsimula tayo sa simula, mahinang sabi ni Elias. Magsimula tayo sa katotohanan. At sa malamig na gabi, sa isang maliit na balkonahe sa Tagaytay, sa ilalim ng tahimik na pagbabantay ng nga bituin, ang dalawang pusong sinira ng nakaraan ay nagsimulang mag-usap, umaasang makahanap ng daang pabalik sa isa't isa. Ngunit habang sila'y nalulunod sa kanilang sariling mundo ng sakit at pag-asa, hindi nila alam na may isa pang tao sa bahay. Isang taong hindi umalis, isang taong nakarinig ng lahat ng sigawan. Isang taong nagtatago sa dilim ngang pasilyo. Ang puso'y puno ngang galit at pagkalito. Si Leo. Nakatayo siya sa may pintuan ng kwarto, narinig ang lahat. Ang pangalan ni Clara, ang salitang ina. Ang katotohanang ang yayang kinainisan niya at ang inang matagal na niyang kinalimutan ay iisa. Ang kanyang mundo, na inakala niyang simple lang, ay biglang gumuho rin. At sa puso ngang isang 10 taong gulang na bata, isang bagong pader ang nabu, isang pader na gawa sa galit, pagtataksil, at isang tanong na sumisigaw sa kanyang isipan. Sino ang nagsasabi ng toto? Pov, Elias. Ang malamig na sahig ng balkonahe ay tila walang epekto kay Elias. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng 10 taong pagsisisi na kumakalat sa kanyang dibdib. Nakaupo siya sa tapat ni Clara, pinagmamasdan ang pagyani ngang gabalikat nito sa bawat hikbi. Ang babaeng ito, na minsang naging buong mundo niya, ay naging isang estrangherang basak ang puso sa kanyang harapan. At alam niyang kasalanan niya ang bawat piraso. Paano? Tanong ni Clara sa pagitan ng mga hikbi. Paano natin ayusin to? Hindi ko alam. Mahinang paamin ni Elias. Pero alam ko kung saan magsisimula. Huminga siya ng malalim. Magsisimula sa akin. Sa pagsasabi ko sa iyo ng salitang dapat sinabi ko na 10 taon na ang nakalipas. And tumingala si Clara, ang mamatay na mumukto at puno ngang pakalito. Patawarin mo ako, sabi ni Elias, at sa pagbikas niya ng masalitang iyon, naramdaman niya ang pagtiba ng isang pader sa loob niya. Clara, patawarin mo ako sa hindi ko paniniwala sa iyo, sa pagiging duwag ko, sa hindi ko paglaban para sa atin. Naging bulak ako sa pride ko at hinayaan kong lasonin ni Matilda ang isip ko. Patawarin mo ako sa lahat ng gabing natulog ako ng mahimbing habang ikaw. Hindi ko alam kung saan ka nakdurusa. Patawad. Bawat salita ay sincero. Bawat salita ay isang pag-amin ng kasalanan. Nakita niya ang pagbabago sa mamata ni Clara, ang takot ay dahan-dahang napapalitan ng pagtataka. Pov, Clara. Ang masalitang iyon. Patawarin mo ako. Hindi iyon ang inaasahan ni Clara. Ang inaasahan niya ay matanong, pagsisisi, galit. Ngunit hindi isang pagsusuma mo, hindi isang pag-amin. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang pagluwak ng isang mahigpit na buhol sa kanyang dibdib. Isang buhol na 10 taon na niyang dinadala. Ang bigat ng pagiging biktima, ng pagiging talunan, ay unti-unting gumaan. Dahil sa kanyang harapan, ang lalaking inakala niyang nagtakwil sa kanya ay humihingi ng tawad. Hindi mo kasalanan lahat, sabi niya, ang boses ay basak pa rin. Natakot ako, Elias. Natakot ako. Doon na nagsimulang dumaloy ang masalitang matagal na niyang ibinaon. Pinuntahan niya ako, si Matilda. Sinabi niya sa akin na galit ka, na nandidiri ka sa akin, na
na ipapalaglag mo ang nga bata kapag nalaman mo. Nangunot ang nuni Elias sa sakit. Hindi ko kailanman gagawin yon, Clara. Kailanman. Alam ko na ngayon, umiiling na sabi ni Clara. Pero noon, bata pa ako, nag-iisa. Sinabi niya na sisirain niya ang pamilya ko sa probinsya na may kapangyarihan siyang gawin yon. Ang tanging paraan daw para mailigtas ko ang lahat, pati na ang nga anak natin mula sa galit mo, ay ang umalis, ang mawalan na parang bula. Hinawakan niya ang sarili niyang mga braso, na parabang niyayakap ang 20 taong gulang na sarili na punong takot. Kaya umalis ako. Iniwan ko sila. Elias, bawat araw sa loob ng 10 taon, pinagsisihan ko yon. Ang sakit na iwanan ang sarili mong nga anak. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Napahagulhol na lang siya, isang iya na naglalaman ng lahat ng sakit at pangungulila na kinimkim niya ng mag-isa. Pov Elias. Sa bawat salitang binibitawan ni Clara, isa na namang piraso ngang pader na itinayo ni Elias sa kanyang puso ang gumuho. Ang kwento niya, ang takot niya, bawat detalye ay isang patunay ngang lalim ng kasamaan ni Matilda at ng kanyang sariling pakukulang. Hindi niya nanatiis. Dahan-dahan siyang gumapang palapit sa kanya. Hindi para yakapin ito, hindi pa niya nararamdaman na karapat-dapat siya kundi para lang maging mas malapit. Iniangat niya ang kanyang kamay at, nang may pag-alinlangan, marahan niyang pinunasan ang isang luha sa pisngi nito gamit ang kanyang hinlalaki. Ang balat nito ay kasing lambot pa rin ngang dati. Naangat ng tingin si Clara. Ang mamata nila inagtagpo. Sa pagkakataong ito, walang pakukunwari, walang takot. Tanging 2 taong nagpapakita ng kanilang mga sugat sa isa't isa. At ako, bulong ni Elias. Ako naman, naniwala ako na iniwan mo ako para sa pera, para sa ibang lalaki. Ang tanga ko, Clara. Ang tanga-tanga ko. Umiling si Clara. Pareho tayong biktima. Sa masalitang iyon, isang maliit na sinang ang pag-asa ang sumilay. Tayo. Ginamit niya ang salitang tayo. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay nito. Malamig ito at nanginginig, ngunit hindi ito umiwas. Hinawakan niya ito ng mas mahigpit, na parabang sinasabing, nandito na ako. Hindi na kita bibitawan. Sa ilalim ngang liwanag ng buwan, sa gitna ngang gaguho ngang kanilang nakaraan, nagsimula silang bumuo ngang isang maliit at marupok na tulay. Isang tulay na gawa sa katotohanan at pinatibay ngang pagpapatawad. Hindi pa sila buo, malayo pa. Ngunit sa unang pagkakataon, makasama na sila sa paglalakbay. Paano? Paano ang mabata? Tanong ni Clara. Sasabihin natin sa kanila. Sagot ni Elias. Magkasama. Ang salitang iyon muli. Magkasama. Ngunit ang marupok na sandaling iyon ay biglang winasak. Isang malakas na pagbukas ng pinto mula sa sala ang umalingaw-ngaw sa buong bahay. Sinundan ito ngang mabibigat at galit na mayabag paakyat sa hagdan. Nakatinginan sina Elias at Clara, parehong may pagtataka at kaba. Tumayo sila. Paglingon nila pabalik sa loob ng kwarto, isang anino ang humarang sa liwanag mula sa pasilyo. Si Matilda. Nakatayo siya roon, ang mukha hinapakadilim, ang nga mata hinag-apoy sa galit. Ang kanyang itsura ay hindi ng isang babaeng nasaktan, kundi ng isang halimaw na handang manira. Ang ganda namang eksena. Sabi niya, ang boses ay puno ng sarkasmo. Isang masayang reunion. Umalis ka na, Matilda. Marihing sabi ni Elias, hinaharangan si Clara sa likuran niya. Umalis? Ngayon pa na nagsisimula pa lang ang saya. Humalaka siya, isang tawang walang kagalakan. Akala mo ba tapos na, Elias? Akala mo ba dahil nalaman mo na ang katotohanan ay mananalo na kayo? Naglakad siya palapit.
Ang bawat hakbang ay isang banta. Kung hindi ka pwedeng maging akin, sisirain ko kayong lahat. Sibat niya, ang bawat salita ay isang patalim. Ang tingin niya ay nagpalipat-lipat mula kay Elias patungo kay Clara. Ipakakalat ko ang iskandalo. Isang pekeng doktor na nagpanggap na ama sa mga anak ng iba. At isang bayarang ina na bumalik hindi para sa mga anak niya, kundi para sa perangang Sandoval. Natigilan sina Elias at Clara. Ang banta ay malinaw, publiko, at nakamamatay. Ito ay isang digmaang hindi na lamang sa loob ng bahay, kundi sa labas sa ospital, sa eskwelahan, sa buong komunidad. Gawin mo yan. Hamon ni Matilda. At tingnan natin kung may matitira pa sa pamilyang pinagmamalaki ninyo. Ha? Pov, Elias. Ang mga salita ni Matilda ay parang lason na kumalat sa hangin, nagbabantang sirain ang marupo, na pag-asang kasisimula palang mabuo sa pagitan nila ni Clara. Sa isang iglap, nakita ni Elias ang kinabukasan na iginuhit nito, ang kahihiyan sa ospital, ang matanong sa mata ng kanyang makasamahan, at higit sa lahat, ang sakit na idudulot nito sa kanyang mga anak, ang sismis sa eskwelahan, ang mga mapanghusgang tingin. Naramdaman niya ang bahagyang pangingini ni Clara sa likuran niya. Ang takot na minsan nang natulak dito palayo ay nagbabalik. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na. Hindi na sila nag-iisa. Huminga ng malalim si Elias. Sa halip na sumigaw pabalik, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Ang kapayapaan ng isang taong wala nang itinatago. Gawin mo ang gusto mo, Matilda. Kalmado niyang sabi, bawat salita ay matatag. Humarap siya ng bahagya para masulyapan si Clara, at hinawakan niya ang kamay nito. Mahigpit. Hindi mo na kami kayang saktan. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Matilda, na sinundan ng mas matinding galit. Talaga lang, Elias, sa tingin mo? Oh, sagot ni Elias, at sa pagkakataong ito, si Clara na ang nagsalita mula sa kanyang likuran. Humakbang ito pasulong, hanggang sa makatabi na sila ni Elias, magkahawak kamay, isang nakakaisang pader laban sa galit ni Matilda. Maaari mong ipakalat ang lahat ng kasinungalingan mo? Patuloy ni Clara. Ang boses niya ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon na ngayon lang niya narinig mula dito. Maaari mong subukang sirain ang pangalan namin. Pero ang isang bagay na hindi mo na makukuha sa amin ay ang aming katotohanan at ang aming nga anak. Ang pakakaisaang dalawa, ang kanilang hindi natitinak na paninindigan ay isang bagay na hindi inaasahan ni Matilda. Ang kapangyarihan niya ay laging nakasalalay sa kanilang pakawatak-watak, sa kanilang nga sikreto. Ngayong wala na iyon, para siyang isang reyna na nawalan ng kaharian. Nakita ni Elias ang pagbagsak ng tapang sa mukha nito. Napalitan itong isang bagay na mas malungkot. Pagkatalo. Isang mapait at malungkot na pagkatalo. Magsama kayo. Ang huling salita ni Matilda, punong kamandag ngunit walang lakas. Tumalikot ito at naglakad palayo. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang tunog ng paksara ang pinto sa ibaba ay ang hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang kabanata ang kanilang buhay. Naiwan sila sa katahimikan. Magkahawak pa rin ang kanilang magakamay. Tapos na ba? Tanong ni Clara, alos pabulong. Ang isang bahagi. Oh, sagot ni Elias. Pero ang pinakamahirap na bahagi, ngayon palang magsisimula. Alam nila kung ano ang tinutukoy niya. Ang nga bata. Pov, Clara. Kinabukasan, ang araw ay sumikat na may dalang bigat at pag-asa. Nakasundo sila ni Elias na kailangan nilang kausapin ang mga bata ng makasama bago pa man may masabi sa kanila ang iba. Pinaupo nila ang tatlo sa sala. Si Ben, na walang kamuwang-muwang, ay masayang umupo sa tabi ni Elias. Si Mia, na laging sensitibo,
ay nakaramdam agad ng tensyon at yumakap sa braso ni Clara. At si Leo, nakaupo ito sa kabilang dulo ng sofa, ang mga braso'y nakahalukip-kip, ang mukha'y isang blangkong pader. Alam ni Clara na narinig nito ang lahat kagabi. Siya ang magiging pinakamahirap kausapin. Nagsimula si Elias. Sa isang boses na malumanay at maingat, ikinuwento niya ang isang storya. Hindi isang storya ng pagkakamali o pagtataksil, kundi isang storya ng 2 taong nagmahalan ng husto ngunit pinahiwalay ng mga kasinungalingan. Isang storya ng isang inang napilitang umalis para protektahan ang kanyang anak at isang amang hindi alam ang buong katotohanan. Habang nagsasalita si Elias, nakatingin si Clara kay Leo. Nakita niya ang bawat emosyon na dumadaan sa mukha nito, pakalito, sakit, at higit sa lahat, galit. So, nagsinungaling kayong lahat? Biglang sabi ni Leo. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Tumingin ito sa kanila. Pagkatapos ay sa litrato ni Isabela sa dingding. Si Mama Isabela, hindi namin siya totoong nanay? At ikaw? Tumingin ito kay Clara, ang mamatay punong akusasyon. Hindi ka siya, Yalina. Ikaw si Clara, ang babaeng umalis. How no? Ang salitang umalis. Ay, tumama kay Clara na parang sampal. Leo, anak! Sinubukan niyang magpaliwanag, ngunit pinutol siya nito. Huwag mo akong tawaging anak, tumayo ito. Ang nanay ko ay si Mama Isabela. Siya ang nag-alaga sa amin. Hindi niya kami iniwan. Tumakbo si Leo paayat sa kanyang kwarto at marahas na isinara ang pinto. Naiwan sila sa isang masakit na katahimikan. Si Mia ay nagsimula ng umiyak. Si Ben ay nalilito. Napayuko si Clara. Ang luha na naman ay nagbabadayang tumulo. Ito na nga ba? Baka tama si Leo. Baka ang pagbabalik niya ay isa lang malaking pagkakamali. Naramdaman niya ang kamay ni Elias sa kanyang balikat. Bigyan natin siya ng panahon, mahinang sabi nito. Sa sumunod na mga araw, ang bahay ay naging isang larangan ng digmaan ng maemosyon. Si Leo ay hindi lumalabas ng kanyang kwarto maliban kung para kumain at hindi sila kinakausap. Sinubukan ni Elias at Clara na kumatok na magpaliwanag, ngunit para silang kumakausap sa pader. Isang hapon, habang nagdidilik si Clara ng mahalaman sa hardin, ang tanging lugar kung saan siya nakakahanap ng kapayapaan, nakita niya si Leo na nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga, may tinitiknan sa kanyang makamay. Dahan-dahan siyang lumapit. Nakita niyang hawa nito ang litratong natagpuan niya sa bodega, ang litrato nila ni Elias noong sila'y mabata pa, masaya at walang alalahanin. Bakit ka bumalik? Tanong ni Leo, hindi tumitingin sa kanya. Dahil miss na miss ko na kayo, sagot ni Clara. Ang boses ay puno ng katapatan. Walang araw na hindi ko kayo inisip. Pero iniwan mo kami. Oh, iniwan ko kayo. Pag-amin ni Clara, umupo sa damuhan, hindi masyadong malapit para bigyan ito ng espasyo. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Natakot ako, Leo. Dahil sa takot na iyon, nasaktan ko ang mataong pinakamamahal ko. Walang sapat na sorry para mabago yon. Ang kaya ko lang gawin ngayon ay ang bumawi. Ang ipakita sa inyo araw-araw na nandito na ako at hinding-hindi na ako aalis. Tumingin si Leo mula sa litrato papunta sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Clara ang pag-alinlangan sa mga mata nito, hindi lang puro galit. Hindi pa iyon ang katapusan ng kanilang problema. Ngunit iyon ang simula. Epilogue, kaingkoy? Makalipas ang ilang buwan. Isang maaraw na hapon sa hardin ng Maga Sandoval, si Elias ay naglalagay ng isang bagong tanim na puno sa isang butas na hinukay niya.
Si Ben ay masayang nagbubuhos ngang lupa gamit ang kanyang maliit na pala. Si Mia naman ay maingat na dinidiligan ang nga bulaklak sa paligid. Dumating si Clara. May dalang isang pitsal ng malamig na juice at mga baso. Ngumiti siya habang pinagmamasdan ang eksena. "Leo, halika na! Tulungan mo kami dito!" sigaw ni Elias. Lumabas si Leo mula sa bahay. Nag-alinlangan ito sandali, pagkatapos ay lumapit. Kinuha nito ang pandilik mula kay Mia at sinimulang tulungan ang kanyang ama. Walang madramatikong pag-uusap. Walang malalaking deklarasyon ng pag-ibig. Tanging isang simpleng eksena, isang pamilyang sama-samang nagtatanim ng isang bagong puno. Isang pamilyang dumaan sa bagyo at ngayon ay dahan-dahang nagpapatubong ng bagong ugat. Iniabot ni Clara ang isang baso ng juice kay Elias. Nagtama ang kanilang nga mata. Sa ngiting ipinukol nito sa kanya, nakita ni Clara ang lahat ang pasasalamat, ang pagpapatawad at ang pangako ng isang bagong simula. Ang kanilang kwento ay hindi perpekto. May manggapaklat pa rin. Ngunit ang manggapaklat na iyon ang nagpatibay sa kanila. Makakasama, sa wakas, natagpuan nila ang daan pawi. At dito nagtatapos ang kwento ni na Clara, Elias, at ng kanilang tatlong anak, isang kwentong muling binuwang ang katotohanan, pinatibay ngang pagpapatawad at diniligan ng walang hanggang pag-asa. Huwag lang, isang taus-pusong pasasalamat sa iyo, aming minamahal na tagapakinig, sa iyong pagsubaybay at pagsama sa amin sa bawat kabanata ngang kanilang paglalakbay. Mula sa unang pagtatakpo na puno ng pagdududa, hanggang sa mga luhang pumatak sa gitna ng mga revelasyon, at sa wakas, sa payapang ngiti sa hardin ng kanilang bagong simula, naramdaman namin ang iyong presensya. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa amin. Isang paalala na ang paibig ay hindi laging isang payapang dagat. Minsan, ito ay isang malakas na bagyo na susubok sa katatagan ng bawat isa. Ngunit itinuro sa atin ni na Clara at Elias na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa kawalan ng mga pagkakamali, kundi sa kakayahang magpatawad at bumangong muli mula sa mga abongang nakaraan. Ito ay isang kwento tungkol sa ikalawang pagkakataon, hindi lang sa pag-ibig kundi sa buhay. Isang paalala na habang may pag-asa, mayroong laging daan pabalik sa tahanan. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon mula sa kanilang karanasan. At ngayon, nais naming marinig ang iyong salobin. Ano ang pinakapumatak na eksena para sa iyo? Anong aral ang iyong baon-baon? Mangyaring iwanan ang iyong magkomento sa ibaba. Ang iyong bawat salita ay mahalaga at nagsisilbing inspirasyon para sa amin na magpatuloy sa paglikha ng magkwentong abot sa inyong magpuso. Muli, maraming salamat. Hanggang sa susunod na kwento.